tinatawag. Siyempre, ito po ay Recording in ating progress. always nating makakasama sa ating Planet IX. Guys, no? I hope available po ito. Napaka-busy, pero talagang nandito yung time to listen. And of course, alam kong marami po siyang mga updates. So, pwede ho ba kaming makahingi ng kaunting update sa ating pong guardian ng ating pong Planet IX? Walang iba po kundi si Ma'am Yoni Diquito. Ma'am Yoni, ayan, impromptu ka namin. Pwede ho ba kami makahingi ng update sa ating Planet IX? Kumusta na ang mga rating na darating? Ano po yung mangyayari? Ayan, kung may mga idea na po kayo dyan. Kasi mostly ng mga player natin, no, Sir Eddie, na lagi niya nasasabi, ano ba yung rating na yun? Ibig sabihin, mawawala yung territory namin? Ganun ba yun? Kasi mananakaw daw, kailangan bakuran mo yung territory mo. Yung territory mo, babakuran mo para maprotektahan mo. Anong ibig sabihin nun, Ma'am Beth? Yung pinaghirapan ba naming territory mawawala sa amin pag hindi kami, let's say, nasa work kami? Ayan. Ma'am Yoni, magandang buhay. Ayun na, narinig mo yung mga ano ko, no? Yan yung mga mostly na tinatanong. Sabi niya, Ma'am Beth, yung rating na yun, di ba, excited talaga. Wala pa man. Nagtatanong na sila doon. Kasi yung kanila daw mga territory, ano ba yun, mawawala ba yun? Ayan. Go ahead po. Okay. Napakaano na natin, no? Para kinakabahan na tayo sa rating, ano? Siguro, for now, kasi wala kaming meeting this month of August, dahil nga summer sa Europe. So, basta kahit saang part of Europe, hindi ko alam, nandiyan naman si Sir Eddie, kasi yan yung sinasabi nila pa-end na ng summer. So, Vacation. Count pa lang sila ng days to go back to the office. So, ngayon, yung company nag-hire ng mga new devs para sa Solidity. Okay? May mga bago silang i-apply na mga something. Okay? So, pinaka-major nila ngayon is Solidity doon sa system. So, yun yung mga pinahire ng company ngayon. So, ibig sabihin, improving, and syempre yung security ng ating website, yun yung pinaka-main ngayon ng company, pinaka-main goal na ma-secure, 'di ba? Then about the rating, maging prepare lang tayo kasi mahirap na maging kampante. So ngayon, ang pinaka talaga natin dyan, guardian natin dyan is yung drones, tsaka yung rovers. Tapos, yung sa mga territories naman, yung mga facility natin, yan, isa rin yan. Kasi kapag meron naman tayong facility, di ba, ang ipoproduce naman niya ay energy. So, I think guarded naman siya. So, before nag-start yung mission control before, nung na-announce yung rating, 'di ba, na may ganun nga sa game, ginawa namin is hindi kami nag-create ng account. Ang ginawa namin is nag-assignment kami. Okay, for example, ito yung location. Dito kami magbubuo ng territory, kanya-kanya kami strategy, pero may assignment like ikaw yung sa north, ikaw yung sa east, ikaw yung sa west, ikaw yung sa south, or kung may mga papasok pa, mag-join doon sa sa area na yon, yung east to west, north south, ganon. May mga ganon kami. Sa Australia naman yon. So, because of the rating nga, the more na mas marami kayo, syempre, yung walang makakapasok doon sa location nyo. Yun yung ginawa namin last year. So, ngayon, nakikita natin na parang okay, papunta na tayo doon. Hindi pa siya activated. Hindi pa rin nag-release yung company. But of course, we need to be ready. Okay? Pero ang pinaka lang talaga dito is yung ating guard, yung ating mga gwardya, yun nga yung ating drones at saka yung rovers. And then yung facility, syempre. So,
kung meron tayo niyan, kahit papaano is safe yung ating teritoryo kasi parang random list yung lalabas kung sino yung pwede nating i-raid. So, hindi natin alam kung sino yung pwede nating pagpilian doon, kung kilala ba natin or hindi. Tapos, what if walang guard yung iyong walang bantay yung teritoryo, pagising mo, wala na pala yung basura, naubos na nila. Kaya ngayon, yun yung sinasabi na samantalahin hanggat may basura tayong nakukuha. Okay? Huwag tayong magpakakampante. Ngayon kasi, okay, anytime, every 4 hours, 6 hours, yan, may makukuha tayong waste. Darating ang time na pagising natin, okay, pagbalik natin sa account natin, nalimas na yung basura. So, maging ready lang tayo dyan, maging aware lang tayo sa mga mangyayari kasi marami pang darating. May mga vision na lalo na from mga old players, di ba? Yung mga marurunong na talaga sa ganito. Yun yung sinasabi ko, iba yung vision, iba yung implementation ng company. So, maraming mga twist. So, kailangan lang natin maging ready and then i-prepare natin yung mga assets natin. Okay? Kasi, yung mga yan, for now, hindi pa ganun ka, yung mga use niya, single use pa lang yan. In the future, magagamit natin yan. So, hanggat kaya nating mag-build ng facility, mag-build tayo. Kung kaya natin bumili ng rovers, bumili tayo, or drones. And yung mga assets natin, paunti-unti, tumataas na rin siya. So, let's say yung IXT natin, bumababa siya, nag-up and down, pero ito yung opportunity for us to buy IXT. Yesterday, nag-check ako ng ating vesting schedule and 154, ilang 154 million tokens. Match siya doon sa CoinGecko. So, yun yung vesting schedule natin for 4 years. And then, yung ating territory, okay, yung staking natin. Yung staking natin budget is 24 million tokens. So now, if mapapansin natin yung ating territory staking, hindi yan for life. May allotted budget lang yung company for that. So ngayon, ang gagawin natin is, let us find other ways, okay, para in the future, ano pa yung mga pwede nating i-produce, okay, na, or makakatulong para maging sustain, okay, masustain yung IXT rewards natin. So, for example, 1 year allotted yung territory staking. Kasi, okay, for example, may budget yan more than a year. Let's say, sabihin natin ganyan. Pero, the more na maraming nakakabuo ng domains, paunti ng paunti yan. So, hindi naman po pwede habang buhay ibigay ng company yung para dun sa territory staking kasi syempre, meron din silang tinitingnan na schedule, may fina-follow sila na schedule dyan. At then yung budgeting. So, ang ano ko dito is, mas maganda din talaga, I suggest for you guys to invest doon sa MetaShare kasi pang matagalan yung kanyang rewards. Okay? So, for example, let's say matatapos yung ating staking territory. May papalit din naman dyan. So, pag mapalitan yan, di ba, mas parang tingin ko nga energy yung papalit sa energy yung papalit sa staking territory kapag natapos na yung schedule niya. So, lang tayo, continuous lang tayo ng build, upgrade, ayan. Ano din yan, ipon-ipon tayo ng assets. Yun yung ginagawa ko ngayon. Kahit medyo mabagal ako ngayon kasi parallel yung aking work. So, naka 70, may 73 pa lang naman ako ng facility. Alam ko, ang dami-dami niya ng facility. So, ako 73 pa lang. So, but still, ayan, continuous pa rin and hindi na ako yung, alam niyo yun, hindi na talaga ako
magka-cash in. So, that is why, hindi ko, paikot lang ako ng paikot ng aking puhunan. Rewards, tapos buy, okay, refine, then buy, refine. Ganon yung ginagawa ko. Paikot-ikot lang siya. So, binibigyan tayo ng chance ng company makapag-ipon. Ayan. Nire-ready tayo for the real game. Ayun. So, wala pa naman kaming baka next month ang next meeting. So, mapapansin natin, marami na ring mga bagong players na dumarating. Okay? Marami tayong collaborations. And then, yung influencer pala. Okay. Yung influencer, di ba meron tayong announcement about influencer? Okay? Yung influencer na yan, kung wala man tayong pambili ng NE, di ba, pang multiply ng ating mga score sa leaderboard, meron tayong other way. Yun nga, yung sa influencer, kung magagaling tayo magbenta ng mga assets, di ba? So, pwede nating gamitin yung skills natin na yun to sell the assets, di ba, through influencer. So, pwede dating, pwedeng multiply dun yung ating score sa leaderboard. And, I know, everyone, notice na, okay, bakit bumababa yung aking score sa leaderboard? Hindi po siya bumababa. Okay, for example, ako, umabot ako ng 50,800, 50,900 points. Kahit na 50,900 points ako, sabi ko, bakit bumababa? Hindi siya bumababa. Ang nangyayari lang, mas tumataas ang points doon sa leaderboard system. Okay? So, meron silang bracket na sinusundan. So, for example, yung bracket is, let's say, sa 60,000 points, dito papasok yung 3,000 IXP. Sa 40,000 points, dito papasok yung 2,000 IXP. Ganun, meron silang bracket. Kapag pumasok ka doon, sa score na yon, okay, yun yung corresponding IXP na matatanggap natin sa December, sa final airdrop. So, hindi bumababa yung ating score. It's just, marami lang mga players, talagang tumataas din yung score higher than us. So, maraming nag-a-ask na ibang mga guardians through na mga players, okay, yung mga players, sinatanong sila na bakit daw ganon ang nangyayari sa system. So, bakit hindi explain ng company? Na-explain na yon ni Bardan sa amin. Siguro, hindi lang talaga nila na, siguro, na masyadong naintindihan. May bracket na sinusundan yung point system sa leaderboard. So, ngayon, for example, sa akin ngayon, dati, 40,000 or 45,000 lang, naka 3,000 IXP na ako. Ngayon, 50,900, nasa 2,500 IXP ako. So, may tumaas. Tapos, ako, before, sa score ko na yon, na ako, ng mga 75 na ako dun sa leaderboard. Pagdating ngayon, naging 95, 97. Hala, sabi ko, malalaglag na ako sa 100. So, ganun yung system, ganun yung point system sa leaderboard. Pero, darating ang they are still fixing on that. Kasi meron pa rin talagang mga hindi nagsisync or nababasa ang system doon sa mga ginagawa nating activity. Like, for example, nag-fuse tayo ng MetaMod. Tapos, biglang hindi nabasa ng system, 'di ba? So, magtataka tayo bakit hindi ito nabasa ng system, ganito na karami yung na fuse ko na MetaMod. So, tapos sa susunod na araw, pag check natin, tumaas na naman yung score natin, doon na ulit nag-update yung system. So, it takes time for them to fix everything, okay, para maayos yung scoring system natin doon. Pero pagka mismo sa December, they assure na
magiging okay na at ano na talaga, ayos na yung ating ine-expect na points na nandun sa system. So, we are still hoping na lahat yon mabasa and malayo pa naman yung tatakbuhin para dun sa ating air drop, okay, competition. So, tingin ko, maraming mga players na medyo, medyo nananahimik muna sila. Maraming tahimik na players, sa totoo lang, pero nagsha-shopping sila. Nararamdaman ang kasi, ang timeline ng Planet IX. No! Yung dun sa Discord channel natin, mapapansin nyo, parang, okay, parang medyo parang hindi masyadong maingay dun. Pero, sa back of the GCs, the messengers, ang daming players na maingay. And, may mabasa lang sila na ganito, mag-shopping na yan kaagad sa marketplace. So, hindi natin pwedeng i-judge yung game as per kung paano yung mga nagsasalita na player, how active they are. Kasi sa ilalim sila, ayan, no, kahit nagbabasa lang yan sila, nagsha-shopping yun sila. So, continue yung kanilang paglalaro. Once na nahook ka sa Planet IX, once na talaga, pag meron ka talagang account sa Planet IX, hindi ko bibitawan mo yan, talagang pupursigihin mo siya. Alam nyo, parang very addicting itong game na ito, yung Planet IX. Maliban doon sa kumikita tayo, we enjoy the game. And then, the same time, okay, sa katulad ko na busy, working, and then sa mga kasamahan nating mga OFWs, sa ating mga, sa ating mga players na mga matitindi yung mga careers, di ba? They just set up their accounts, di ba? Hindi mo kailangan 24 hours na nandoon or ilang oras kang nakababa doon. No, just set up your account. Once na set up mo your account, apply your strategy, and then, pwede mo nang iwanan, just monitor. Di ba? So, sabi ko nga, sa company, nag-ask sila kasi na, nagtanong sila, why you stay in the Planet IX? Sabi ko, maybe because, yung laro na ito ay fit for me. Kasi, halimbawa, katulad ko na busy, sabi ko, hindi masyadong kailangan, grinding talaga. Isi-set up ko lang, and then, while working, yung other part of my brain, nagsa-strategy. Yon. So, ibang-iba ang Planet IX compare to the other game. Okay? And then, ngayon, na nasa crypto na tayo, okay, kung sino po yung aware, ayan, dito sa Philippines, pwede na po tayo mag-withdraw over the counter ng crypto. Okay? Sa Ayala, meron na pong available. Ayan. So, actually, na-check ko, 5, nakipag-collab sila sa 5 pawn shop, okay, na pwedeng over the counter ng any cryptocurrency. Ibig sabihin, doon ka na magwi-withdraw sa kanila or isa-scan mo na lang yung iyong account doon, tapos ipaprocess nila, peso na siya. So, kahit hindi ka na dumaan ng Binance, meron na yun sa Ayala, okay, sa Makati. Meron na yun doon. Tapos, meron pang 4 branch sila. Meron sa Katipunan, meron sa BGC, meron sa, basta meron pang nakita ko yung list eh. Tiningnan ko yan nung nakaraan, nung nag-post si Coach Jessie, talagang, sabi ko, wala na talagang papunta na tayo sa future, and we are lucky na early adopters tayo. Kasi, yung iba aaralin pa lang, tayo, alam na natin. Di ba? Kaya napaka-amazing na binigyan tayo ng ganitong opportunity, and then, we grab. Okay? So, wag natin hahayaan na yung dumadaan na pagkakataon sa atin, dumaan lang. Okay? Kailangan makasabay tayo. Sayang yung pagkakataon na yun. So, soon, talaga, yung mga cryptocurrency, talagang yun na yung magiging in the future. And
nandoon na tayo, nandito na tayo. Hindi na tayo nahihirapan. Pagdating ng panahon, yung iba, paano pa lang, pasimula pa lang, tayo nandito na. So, we are very thankful sa Planet IX, okay? Kasi, tinuruan nila tayo how the polygon. Diba yung polygon, hindi natin alam yan. Nung umpisang-umpisa talaga na, tinuruan tayo, ganito yung polygon, ganito yung matic, ganito yung pag-set up. Inisa-isa nila yan sa atin. Diba? So, ngayon, kahit nakapikit tayo, alam ko, karamihan dito, kahit nakapikit, alam na. And, kung may mga bago mang darating doon sa game, okay, ano na lang yan maning-mani na. Dahil kabisado na yung system. May mga upgrading yan sa system, pero madali na natin siya masundan. Hindi na katulad dati. So, ibig sabihin, natuto na tayo and nakapasok na tayo sa other world na hindi natin akalain na mararating natin. And we are proud na nandito na tayo. Ayun. So, keep grading lang, guys. Keep monitoring sa mga meron dyang, may mga, alam ko, maraming players ang meron talagang pang-invest. Okay? I suggest you guys to invest also sa MetaShare. Okay? So, kung ayaw nyo na maraming iniintindi, ganon. And then, kami naman, kami namang medyo, alam nyo na, yung medyo, ano-ano lang. Kami naman magbebenta sa inyo ng mga waste, kami naman magbebenta sa inyo ng mga biomods, di ba? Ganun lang. Give and take lang yon, di ba? So, thank you so much, guys, and thank you so much, Ma'am Beth, for the opportunity to talk, and Sir Eddie. Ayan, thank you so much. Back to you, Ma'am Beth. Okay, maraming salamat po, Ma'am Yoni.